Okay, so ayan. Welcome sa ating walkthrough ng Asset Inventory Management System o AIMS. Isang system na Google Sheets yung database pero may napakagandang web app front-end at built-in Gemini AI. So mamaya makikita nyo yun. So sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kabilis i-set up at gamitin ang system na ito mula simula hanggang dulo. So ito yung pinakaitsura ng Google Sheet. May iba't ibang klase ng tab, ayan. So, itong unang apat na tab, ayan ay kung ano ba itong system na ito. Nandyan din yung mga guide sa tamang paggamit at pag-setup. Pwede kayong mag-refer dyan kung sakali. So, sa system guide, dito makikita kung paano natin gagamitin ang pinaka-system. So, pwede tayong mag-refer dyan. Tapos, itong AI setup guide, andito naman ang guide kung paano natin isi-set up yung AI. Free lang din ito. Nasa sa inyo kung gusto nyo ba ng may AI assistant o wala. Kung gusto nyo, sundin nyo lang ang mga steps na nandito. Mamaya makikita nyo kung ano ba yung ibig kong sabihin. Tapos sa admin guide naman, dito naman natin mako-configure yung tamang pag-add ng employees or custodians at tamang pag-add ng mga admins. Magkaiba kasi ang pwedeng ma-access kapag employee or custodian level versus sa admin mismo. Pag sinabing admin, full access. Pwede siyang mag-register, mag-assign, mag-repair, or mag-retire ng asset. So, basically, siya yung nakakakita or nag-oversee ng all assets. Whereas sa employee, restricted view siya. Ang pwede lang niyang makita ay yung accept or return ng mga assigned properties or asset. Okay? So, ayun yung sa apat na tab na to. So, yung mga other tabs naman, ito ang pinaka-database natin. So, mula dashboard data hanggang settings. So, take note, wala tayong ilalagay na kahit ano dyan or i-edit man kasi lahat ng yan ay gagawin natin sa mismong UI. Lahat ng i-edit natin, gagalawin, idadagdag, buburahin, sa UI natin yan lahat ko kontrolin. Except sa settings. So, yung mula column A hanggang column F ng settings, dyan tayo pwedeng magdagdag. Kasi kung ano yung mga nakalagay dyan, yun naman ang magre-reflect sa UI during registration or adding ng new asset. Mamaya, makikita nyo ang ibig kong sabihin. So, bago tayo pumunta ng UI, last na ipapakita ko ay yung AIMS management na katabi ng help. Ito, dagdag na button nito within the Google Sheet. So, since established na ang lahat ng tab, yung number 1, 2, at 3, no need na natin yung pindutin. Ang tanging pipindutin na lang natin dyan once na magkaroon kayo ng copy ay ang AIMS controller. Ito. Yung 1, yan yung pag-setup ng database. Yung 2, factory reset yan. So, meaning lahat from scratch, i-automatic setup niya kasama yung apat na tab na to. Tapos, since this is a guide tutorial, para magamit natin ng ayos ang UI, need nating magkaroon ng data sa ating database. So, ang number 3, pipindutin lang natin itong generate mock data para meron tayong data na magamit. So, ngayon, wala pang laman, pero once na pindutin natin ang generate mock data, magkakalaman ito. Take note, mock data lang po ito for testing purposes. So, pindutin natin, generate. Yun. Lumabas dito, mock data generation complete. 20 dynamic assets loaded. So, kung mapapansin nyo, yung dashboard, yung asset master, nagkaroon na ng laman.